Yun, what's up guys? Magandang ano sa inyo, magandang gabi. So, ito yung rides namin kahapon ni JR, yung aking katrabaho sa sa warehouse. December 22 kasi nag-rides kami. So, sinundo ko siya sa Novaliches para sabay na lang kami papunta ng ng Litex kasi di pa kasi niya kabisado yung Litex, kaya ang nangyari is sinundo ko lang siya doon. Mga 3:20 AM ako umalis sa Marikina sa bahay namin, tapos papunta na sa kanila. Then medyo mahaba itong biyahe namin kasi pupunta kami sa Pinlac Falls sa Infanta Quezon. So lagpas siya ng Jarrel's Peak. Then bala kasi nga talaga niya maligo, kaya lang di namin expect nga na maulan. So hindi naman siya totally maulan, ambon-ambon lang. Mahina lang yung patak pero malakas lang yung hangin. Pero basa pa rin yung kalsada. Then ako kasi sa totoo lang, pangalawang beses ko lang kasi makapunta sa Pinlac Falls kasi dati hindi pa ako nakapunta nung mga past years. Yan Yan, nandito ako ngayon sa Marikina pa rin ako. Yan. Papunta ako ng ng Novaliches sa trabaho namin mismo sa tapat lang nun. So dito medyo okay pa ang biyahe kasi malamig, maraming ilaw at may mga sakyan din konti. Yan Kaya minsan tataka ako, ang daming umaalis. So much better talaga, ayaw talaga na makakabutan ng traffic, mas maaga kang makaalis. So doon kami makikita ni JR sa tindahan ni Kuya Pandi, sa tapat ng trabaho namin kasi doon ang namin. Ayan. So dito pa lang, ayan, bumabiyahe na ako niyan. Mga dala-dala kong gamit dyan, aking chest belt sa camera. So cellphone lang ang gamit ko dyan sa pagbibideo natin So yan, medyo pangit lang yung angle ng camera kasi di pa ako nakakabili ng ng Telesin strap mount yung ginagamit sa helmet. Yan. Sa Infanta Quezon kasi guys is kasi dyan mahamog. So means pag mahamog kasi is nakikita mo yung parang fog, tsaka mahamog yung parang ulap. Sabihin yung ulap is mababa. Tapos pwede siyang may kasagsagan talaga na uulan. So nagdala akong kapote kaso hindi ko na nasuot, kaya nabasa pa rin ako. So pagbalik namin ng Jarrel's Peak, doon na namin kinain yung inambag ko sa pagkain, yung ating adobo, hotdog, tsaka rice. Doon kami kumain. So masarap yung hotdog niya kasi siya, cheese dog, CDO. Tapos yung kanyang naman, adobo is may kasama itlog. So kumain din ako doon sa isang pwesto sa Jarrel's Peak. Kasi yung isang restaurant doon is walang kumakain kasi maulan and may mga trabaho pa kasi yung ibang mga riders siguro. So kumain muna kami doon. Doon na rin ako nagbihis, nagkapote na ako doon para di na mabasa. And yung bag kasi ni JR is ako ang naglagay sa motor. So, kung nakapote ako, yung bag niya hindi mababasa. Yan. Yan medyo nasa na tayo. Nasa Marikina pa rin tayo, papunta na tayo ng San Mateo yan. Boundary na ng San Mateo, pakaliwa na tayo ng Batasan. Yan. Mga nangyari dun sa rides namin guys is, pag galing ng Jarrel's Peak, dire-diretso ka lang, kailangan makalagpas ka ng 3 tulay bago mo matutong yung Pinlac Falls. So sa Pinlac Falls is wala pa kami 1 minuto doon na dumating kami. Malis kami kaagad kasi ayaw ng araw niya. Kasi delikado din daw talaga yung lakas ng agos. Yun. Kaya hindi na rin kami nagbaka sakali na tumagal. Yung mga cottage kasi nila is sa baba. Sa bababa ka pa. So malis na kami. Dahil nag-rides kami dahil din sa gusto na rin talaga niya super break-in yung kanyang motor, Aerox B3 niya. So, hindi rin biro yung pag-rides namin dahil naabutan din kasi kami ng naabutan din kami ng dilim sa daan. Siyempre, madaling araw nga kami umalis, so expect namin madilim talaga. So, malaking tulong yung kanyang LED, malaking tulong at saka mayroon siyang hazard. Malakas dahil ako ang nanguna sa kanya, hindi naman kami magkalay ng konti sa kalsada, magkalapit na naman kami. Malaking tulong yung LED niya dahil yun yung dagdag ilaw para sa akin. Kasi konti lang yung mga dumadaan sa kaabaan ng Marikina, Marilake, Sierra Madre, and Infanta.
Sa Infanta Quezon kasi is pagdating namin sa Sampaloc Tanay kasi dumating kami ng mga 6 na umaga. So nagkape muna kami doon. Tapos nag-take off na kami. So maganda-ganda pa panahon doon sa bungad ng Tanay. Pero pagdating ng Infanta, umulan na. So sa mga gusto pumunta ng Infanta Quezon pala, no, yung arko ng Infanta Quezon pala mga kaibigan ay hindi niya pala makikita dahil wala na to. Tinanggalan na nila. So, means baka may plano ang barangay ng Infanta na ayusin ulit at lalagyan nila ng panibagong bagong disenyo. So, marami rin mga nag-rides nung araw na to. Marami rin bumiyahe. Ayan. Kasagsagan dito na ako sa Litex yan. Na kami niyan, papunta na kami ng Infanta Quezon yan. Yan na. Yan. Pasensya na kayo guys kasi ganyan ang angle ng ating video. Tapos, yun yung rides namin. Tapos, bumalik din kami ng Sampaloc Tanay. Then, yun na. Papunta kami ng Pililla. So, pagdating sa Sampaloc Tanay, nagpagkasak ulit. Pagkasak ulit nun, siguro umabot ng mga 70. For full tank yun yung pangatlong gas ko. Pangalawang gas ko, 50 pesos mula Marikina hanggang Sampaloc. Ang unang gas ko is 150. Kasi may natirang gas dahil nagpagas ako nung December 20. Yung last ng pasok namin sa trabaho. Yan. So, dito na kami sa sa Commonwealth, paano na kami nito? Pa-U-turn na kami nito. Yan. So, yun yung namin, yun yung biyahe namin. Sana magustuhan niyo yung vlog natin sa aking pagbabalik sa Infanta Quezon to Windmill Pililla. So, actually guys, yung papunta pala ng Windmill is hindi rin biro. Taligaw kami ng konti, pero alam ko na ngayon, kakaliwa ka pala pag galing ka ng Sampaloc Tanay, kakaliwa ka. So ito na yung ating simula sa pagbabiyahe sa papunta na ng Marilaki. So yan yung Palo Alto, kita na yung Palo Alto. Ayan, napakadilim, diba? Ayan, so medyo maliwanag yung ating video kasi yung ating camera, naka-on yung flashlight para kahit paano makikita ko pa rin yung So, maraming salamat pa rin sa mga sa mga gumagawa na itong mga ilaw sa gitna ng kalsada kasi ito yung nakakatulong sa driving night na mayroon siyang night vision. Sa kasi yan, vision ng mga mata ng tao sa gabi yan. Kaya may ilaw yun sa gitna ng kalsada. So, shoutout kay JR Pineda Ramos kasi siya yung sa akin nag-iilaw, nag-effort talaga siya para hindi kami masyadong hirapan. And umista pa ako dyan sa isang area kasi binago ko yung ating naglagay kasi ako ng camera. Ayan kasi ang hirap bumiyahe pag isang kamay lang sa nakaka-camera ka kasi maginaw tsaka baka ma-auto balance ka. Kaya I decided na ilagay yung camera dun sa aking chest belt na lang. Ayan. So shoutout na rin sa mga dumadaan, sa mga sakyan tsaka mga motor. Maraming salamat kasi malaking tulong din kayo. Kasi nakakawalan din ng takot dumaan dito pag may mga dumadaan din. Yan, So, ingat lang palagi. Lalo pag umuulan. Napaka-delikado dumaan dito pag umuulan. Lalo kung wala ka pang kasama. So, make sure na malakas din yung ilaw nyo. At meron kayo nilalagay ng mga extra na ilaw. Ako kasi ayoko kasi maglagay ng mga extra na ilaw. Okay na ako sa ganyan. LED. Yan Yan. Yan yung Marilaki Highway. Ayan may mga dumadaan talaga kaya malaking tulong yan sa amin. Malalakas ang ilaw. At meron din pala kaming nakitang mga grupo ng mga motor kaya nauna sila sa amin dahil siyempre meron silang hinahabol. Kaya malaking tulong din sila sa amin pero kung much better kung sabay-sabay lang kami kahit di namin sila kakilala, mas okay din. At least meron kaming mga kasabay sa biyahe sa kalsada. Ayan Ito na kami sa Sampaloc Tanay. Ayan. Sampaloc Tanay na kami, JR. Ayan. Diyan na kami nagkakape.
Ayan si JR, nag-cellphone muna siya. Ayan, ito na yung ano. Ayan ay papunta ng ano. Ayan, papunta na kami ng ano yan, Batang Quezon. So, maaraw na dyan. Kasi nakarating kami ng Sampaloc is alas 6 ng umaga. Ayan yung bag niya. Diyan muna pinalagay. Ayan o. Ayan o, lalawigan. Ayan o, lalawigan ng Impanta na to. Ayan na yung boundary, papunta ng Impanta na. So, dito, maganda-ganda pa panahon. Ayan, nakikita niyo yung bundok sa dulo, di ba, mahamog. So, di namin expect na uulan talaga. Ayan, dyan. Basa na ang kalsada dyan. Paano na yung ulan, palapit na. So, dito yung arko ng Infanta, yung sinasabi ko sa inyo na natanggal na. So, yeah, picture muna kami dyan. Tapos ito, nagpas na kami ng Jarrels nito. Pinupuntahan na namin yung Pilak Falls nga ng maulan. Kaya basa. Ayan, basang-basa talaga. Iyon. So, nakarating na kami ng Pilak Falls in Batang Quezon. Nang wala pa kami sa minuto, umalis na kami kagad, di ba? Nakita nyo, napakalakas ng agos. Dahil maulan and malakas din kasi yung hangin. Yan. So, dyan, nag-goodbye na kami. Nag-video-video lang kami dito. Yan. Paalis na kami yan. Yan o. Iyon. Mga ilang oras din, nakarating na kami ng Windmill Pelilla. Ayan. Si JR, ayan. Yan o. Yan yung ano, yung mga tindahan ng mga sample ng mga ano, LC nung windmill. Yan o. Diyan sa tindahan sa may kanan yan. So, nag-CR kami niyan, tapos nag-picture kami, then nagpahinga kami sa isang diyan sa bahay sa may kaliwa. Yan. Diyan muna ako umiga, natulog ako na kahit papaano nakaidip ako ng konti para malaking tulong din sa rides yun. Kasi maaga kami umalis. Actually, ngayon nga, December 23 nga ngayon, medyo inantok pa ako ng konti, no? Siyempre, kulang-kulang pa rin yung tulog. Pero kanina umaga, nung nagising ako, natulog ako ulit. So, ilang oras din ako natulog, mga 3 oras din yun. Ayan, si JR, papunta na kami sa, ano, yan, dyan. Picture muna kami dyan. Yan, no? Ayan yung mga nakalagay, yung mga guidelines. Yan, no? I love Pelilla, better Pelilla. Napakalupit na dito sa lugar na. Ayan. So, dito pala, guys, nag-ano ako, nag-describe ako sa aking vlog na yun nga, last ko punta sa Windmill Pelilla, last 2019 pa, tagal na, no? Kasi noong 2020 kasi is, buong mundo naman tayo is, ano tayo, napapaligiran tayo ng lockdown dahil sa COVID-19. So, ilang taon na rin tayo na hindi nakapunta ng Pelilla. Ayan. 2020 kasi yun yung last na dekada. So, 2021 to 2025, ito na yung panibagong dekada. Ayan. So, dito, nagpapaliwanag ako kung ano meron sa Pelilla ngayon. Yan, pinakita ko sa kanila yung, sa video yung mga binibili sa Infanta, mga binibili sa windmill. Yung mga pinakita ko kanina ng mga LC. Meron din silang small, medium, saka large na, parang keychain siya, kung baga, pero meron din malalaki. So, kung mga mahilig pumunta ng Pelilla, windmill, meron silang gano'n doon. Kung gusto nyo bumili, meron din sila. So, di ko makakalimutan doon, meron daw sila doon, 80 pesos na isa. Sabi ni nanay, siya kasi yung, namin si nanay, nakilala namin dahil doon sa, nag-CR kami. Ayan. So, ayan o, suot ko yung chest belt ko. Ayan o. Ayan ang LC ng windmill. Ayan o. Napaliwanag ko dyan yung klase ng niya, tatak nung LC na yun. Yan o. Medyo makulim-kulimlim ng konti dyan, pero nung umalis kami medyo maliwanag na. So ayan o, better I love Pelilla. Ayan o. Pumunta kami dyan, yan yung mga guidelines, may mga nakasulat naman dyan. So may mga pumunta rin dyan, may mga bikers dyan. Shoutout pala sa mga bikers natin dyan, lalakas na pumadyak, lupit nyo. May mga nakapixie pa. At yung isa pa nga, narinig ko pa nga, magbabagyo daw sila. Napakalakas talaga ng mga kabataan na yun. No? Ayan ha, yan yung mga guidelines ha. Ayan, sa mga pupunta dyan, basahin niyo yan. Ayan, meron pa dito. Oh. Caution, please refrain from going near the cliff. Ayan, oh. Babala, huwag lumapit sa bangin. Siyempre, delikado yan. Ayan o. Oh. Tapos yan yung mga bumubuo sa Pelilla. Ayan, oh, lulupit nila. Oh. Hindi pinapakita kung paano binuo yung mga LC. Ayan, oh. Makikita nyo dyan. Ayan. Ayan, oh, meron pa. Dyan. Ayan. Meanwhile.
750. 750, Je. 750. Ano, yun, may resibo pa sa ano. Naka-print. Tapos umulang bigla, no? Uy, Jay, yung bag mo pala mamaya, baka makalimutan mo. Mamaya, Oo. ako yung mga transit ng ano mo, yung tindang ko ito. Bakit na pupunta eh? Bakit na ganung motor na to? Bagal eh. Kahit ano palit ng ano. Kahit bagong refresh ng makina, ganun talaga. Mamaya, kapag ano mo, pag maghiwalay na tayo sa ano, Sa U-turn. Dalawa na to? Apo. Daw, Je. A little longer than a few minutes later. A few minutes later. Ayun, naubos na namin mga kaibigan yung kinain namin sa Makinasala. Nakapa-birthday ko lang kay Je. Kasi birthday ko sa Pasko, sa Webes, mga kaibigan. Ayun. Pagod kami. Grabe yung ano ko. Grabe yung pagod namin. Grabe. Nasira yung ride namin sa Infanta at sa Pililla umulan. Doon kami nagpahinga sa Pililla kanina. Dito kami sa sa Makinasal sa Batasan yung bago.